Tumayo mga kapatid at muli ay atin pong kunin ang ating mga Bibles. Ako po ay humihingi ng paumanin sa inyo kahapon na ako po ay na-late. And it is right to ask sorry, no? Kasi bilang isang pastor, I believe hindi lamang po pastor, dapat bawat isa when you realize that you are wrong. Excuses are good, but it will not help. Siguro mas maganda na pag tayo ay medyo may pagkakamali, and although siyempre may mga reasons kagaya ho niyan, ay talagang I need to go to Ordaneta. After na ihatid ko si Mrs. doon sa parlor para tanggalin yung ingroy niya na masakit, tumakbo po ako ng Ordaneta para madagdagan pa yung iririgalo sa mga tatay. Sabi ko, mga 2 oras lang yan. 30 minutes na biyahe, 30 minutes na uwi. Tapos yung 1 oras ay gugugulin para bilhin yung dapat bilhin. So, right on time naman. And pagka talagang kalooban ng Panginoon na mabuhay ka, mabubuhay ka pa. Kasi nung sinundo ko na ho si Mrs., although yung usapan namin na tagpuan, 30 minutos na ako naghihintay, wala pa siya. Ay umuwi na ako dito. Sabi ni Ma'am Jara, sunduin nyo, nandun pa sa Berbins, sabi. So, sinundo ko, nandun pa nga siya. So, sabi ko sa kanya, grabe kako, I'm just running about, siguro mga 100 lang. Biglang yung baka po tumawid ng kalsada. And salamat na hindi po siya bumalik, dahil pag bumalik siya, dahil yung amo niya nandun sa kabila, palagay ko mayroon tayong kalalagyan. But it's only by the grace of God na nakatayo pa rin tayo. And praise the Lord, dahil mayroon din pong 37 na mga kalalakihan po doon po sa Natividad, sa men's fellowship na mayroon po doon. And tinatanong nila, nasaan yung mga men? Sabi ko, kasi ang team ay men at work. They are all at work. Iniwanan ko sila nagtatrabaho at may kanya-kanyang trabaho. So, but praise the Lord, dahil nagulat ako kanina, mayroon pong nakasunod na 3 at isa po doon ay si Brother Elmer. So, sabik na rin po yung mama na makipag-fellowship. So, purihin po ang Panginoon at napakabuti niya. And if you have your Bible with you, I believe you have your Bible with you. Blessing din po na kung minsan nawawala ho kami, dahil sabi ni Mrs. kanina, ay may leadership si Brother Kael, no? May leadership. Talagang inuutusan niya yung mga kabataan na umupo na maayos. Tama yan. And hindi naman po natin niyayakap ng mahigpit ito dahil hindi naman natin pag-aari. Pero papahalagahan natin habang narito tayo dahil tayo ay katiwala ng Panginoon. Amen? Pero nagpapasalamat po tayo na may mga sumusunod sa mga iyapak na kung saan ay mangunguna din po sa gawain po ng Panginoon. So, Ephesians chapter 5 po, we'll be reading 19 and 20. We are done reading 18, and then yan po yung nakita ho natin kahapon na our walk with the Spirit. At ang pamagat po ng mensahe na ito ay the evidence or the evidences of a Spirit-filled life. At ito po ay magmamanifest sa paglakad natin sa Espiritu. At mayroon po tayong nakita dyan na una, control. Pangalawa, completeness. Pangatlo, consistency. And then pang-apat ay compliance. And then yung word na command. Ngayon, sa verse 19, ang sabi ho dyan, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Look at your Bible. Kung alaman kayong Bible, tumingin kayo dyan. Sanayin yung sarili nyo na sumabay sa pagbabasa. Kasi pag hindi nyo inoccupy yung utak nyo, alam nyo, ang demonyo, gumagawa ho yan. Alright? It's just a second. Isa-sidetrack ka nyan. Kasi alam niya, na ang salita ng Diyos makapangyarihan yan. Amen? Hello? Again, verse 20. Look at your Bible. Giving thanks always for all things unto God
and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So ang Diyos po ang magpala ng pagkabasa ng Kanya pong banal na salita. Dakilang Diyos, sa oras na ito, muli, nais naming ipahayag ang aming pong taus-pusong pasasalamat. Napaka-bless po namin. At kami mismo, hindi ho namin masasabi na sobra-sobra na. Maaring yung iba ay nasusobrahan, Panginoon. But, Lord, kung mayroon kaming higit na pagtuunan ng panahon ho ngayon ay walang iba kundi kayo. At hindi ho makakatulong pagka ipinukos po namin ang aming pong isip sa mga bagay na nangyayari, magbibigay po ng takot, ng pag-aalala. While your word, Panginoon, alam namin na ito ay nagbibigay ng tapang upang kaharapin ang mga challenges ng buhay. Alam namin na pag ang aming pananampalataya na patatag, ultimately, Panginoon, kami po ay magtatagumpay. At dalayan ko, Diyos, na nawa po kayo ang siyang patuloy na manguna at magpala. At kayo na pong siyang tumulong sa bawat makikinig. Ganon din po sa inyo pong abang lingkod. Higit, Panginoon, kayo ang siyang maitas. We give you all the honor, the glory, for we ask all these things in Christ's wonderful name. Amen. Alright, maupo na tayo, mga kapatid. Ang pamagat po ay the evidences of spiritual filled life. Okay? So unang-una, we are walking with the Spirit. Amen? At ginamit po dyan ng illustration ng kagaya po ng pagiging puspos ng alak. Pagka ang isang tao ay pinuspos na ng alak, nandun na po yung control. Okay? Yung isang tao na hindi ganun dati ang pag-uugali niya, ay lumalabas po. Kung, for example, tahimik. Pagka nakainom at control na ng alak, nagiging madaldal. Okay? Kung hindi nakainom, saksakan ng tinatawag na kuripot. Pero pagka nakontrol na, sky's the limit. Di ba? Order lang kayo, pare. Sagot ko. Di ba? Ganyan. Ganyan po yung mga nakainom. Di ba? And then, gusto niyang lumakad ng tuwid. Gusto niyang magsalita ng tuwid. Pero makikita mo, hindi niya magagawa. Bakit? Kasi mayroon na ho yung tinatawag na influensya. Oo. Kaya ho yung alak mismo ng 4 kantos. Mayroon pong drawing ho yun. Pagka nakatayo ho yung bote, yung nasa ibabaw, angel, archangel. Oh. Pagka tinumba, yung nasa ilalim, si angel, angel, archangel. Oh, archangel. Di ba? So, Oh, Michael. Oh. So, ibig sabihin, habang nakatayo yung bote, panalo ka. Bilang isang Kristiyano. Pero pagka yan ay tumaob na, pati ikaw, taob. Di ba? Ibig sabihin is, talo ka. Alright? Kaya mayroon po tayong talatang ipinakita ho dyan na nasa Proverbs na talagang grabe ang ginagawa po ng alak. Ikasisira ng isang tao, ng isang pamilya, ng isang buhay, 'di ba? Pauwi ang tatay, dala yung sweldo, 'di ba? Nagdra-drive ng motorsiklo, pero sinalubong ng napaka-reckless na kabataan. Lasing. Oh, hindi lamang pong siyang namatay, pati yung tatay. Mayroong nabibiyuda, mayroong nauulila. Di ba? Anong resulta? Anong dahilan? Alak. Di ba? Nasisirang pamilya. Dahil sa alak. Okay? So makikita nyo na unlike ang banal na espiritu, di ba? Pag kinontrol nga ho tayo ng demonyo, talagang sisirain niya tayo. Papatayin niya ho tayo. Pag nanakawan niya ho tayo. Pero pag ang Diyos na ang kumontrol, amen? Which is the Holy Spirit, makikita nyo na nagiging maganda ang resulta. Yung word na walking means there is a completeness. Alright? Pag sinabing completeness, wala pong puwang. Huwag tayong maglalagay ng tinatawag na reservation. O kumbaga sa kwarto ng mga bahay, kahit CR po yan. Amen? Tignan mo na nandun ang Panginoon. Amen? Pag naligo ka, ayusin mong paliligo mo. Amen? Huwag yung wardi-wardi. Nandun pa rin yung mga libag. Di ba?
Ibig sabihin, ayusin mo. Huwag ka mag-isip din ng masama ho doon. Bakit? Nandun ang Panginoon. Wala pong tinatawag na kwartong reserve na dahil yung kama mo, may mga nakalagay ho doon na mga kung ano-ano. Di ba? Kaya pagka pumasok si nanay, iniistriktuhan natin, nagagalit ho tayo. Bakit? Di ba? Kasi mayroong reservation. Okay? At yun yung binabalik-balikan at binabalik-balikan ng demonyo. Kaya hindi ho makaalagwa ang banal na espiritu na siyang kumontrol sa ating pong buhay. You see? Even in our library, kung mahilig ka sa mga books, tignan mo yung mga libro mo. Di ba? Kung mayroong pangunahing libro doon, Bible. Amen? Hindi lamang po pang display. Yan po ay binabasa mo. Huwag mong panginayangan na mawalang gold age. Bakit? Lagi mong binubuksan. Huwag mong panginayangan na marumihan. Bakit? Nagtitik note ka. Kung ang linis ng Bible mo, lumipas ng panahon, parang ang hirap buksan, ibig sabihin, hindi mo binabasa. Kaya nga mayroong kasabihan, dirty Bible brings clean life, but clean Bible brings dirty life. Bakit? Hindi naman binabasa eh. Pero pag binabasa mo yan, makikita mo dyan kung anong pinag-uutos ng Diyos na dapat mong sundin. Kung anong, mababasa mo dyan kung ano yung mga ayaw ng Diyos na hindi mo dapat gawin. Ano mga pangako na dapat mong i-claim. Amen? Ano yung mga utos na dapat mong gawin. Ipinapakita dyan kung sino si Kristo. Amen? Kaya alam nyo, pag mayroon kang Bible, sayang yung Bible mo pag hindi mo binabasa. Nakakahiya ka kapatid kung hindi mo nakakalimutan ng cellphone mo, pero ang Bible mo, nakakalimutan mo. Di ba? Asan yung Bible mo, Brad? Di ba? Naiwan. Walang kwenta yung Bible mo, kapatid, pag iniwan mo. Hindi babasahin ho yun ng mga loved ones mo. Kung ikaw nga na Kristiyano, kahit kang basahin, expect mo na basahin nila. Di ba? Hindi ako magtataka na hindi masasave yung mga loved ones mo. Kasi, pagka ikaw ay talagang lubog sa salita ng Panginoon, you are always drinking from the living water. You are always reading the Bible and take it as a water to clean your life. Hindi ako magtataka isang araw. Hindi man sa ngayon. Kagaya ng sinasabi ni Sister Elise, di ba? Talagang naluluha siya. Maintindihan mo, nandun yung burden. Ikaw ba umiyak, lumuluha? Mayroon ka bang kabigatan ng mahal mo sa buhay ay maligtas? Kung mayroon kang seriousness na maligtas sila, hindi mo lalaruin ang buhay mo bilang isang mananampalataya. Pangangalagaan mo ang maganda mong testimonyo. Magiging masipag ka sa tahanan niyo. Magiging magalang ka. Bakit? Kasi yun ang ini-expect sa isang tunay na mananampalataya. Are you listening? Makikita niyo mga kapatid, there is completeness, there is consistency. Hindi ka lamang filled dito kahit sa bahay. Hindi ka lamang filled dito kahit sa trabaho. Hindi ka lamang filled dito kahit sa laro. Amen? Sabi nga ng referee kanina, kausap niya yung isang referee, tama yan, dapat pagpusapin hanggang dumating sa sistema nila na hindi sila nagmumura pag hindi sila nakashoot. Hindi sila nagmumura pag sila'y nasiko. Bakit? Palaruan ito na mananampalataya. Teritoryo ito ng kabanalan. Amen? Na naglalaro sila, hindi lamang nakikipag-compete, but developing the camaraderie. Bakit? Pare-pareho na silang mananampalataya. It's just a part of life. Amen? Nag-i-enjoy kayo, hindi nagkakapikunan. Tama? Ako nga kanina talagang dapa. Kasi ko, mahirap pa rin. Pinapractice ko yung kan ko dahil talagang tinamaan to, pati yung tuhod ko tinamaan But that's a part of the game. Amen? Alam niyo mga kapatid, consistency. Alright? Huwag natin iiwanan ang pagiging Kristiyano natin dito. Lalo na, dalhin natin kasi nasa paligid tayo ng kadiliman. Nasa paligid tayo ng pagkabulok, ikay naroon bilang asin to preserve them, to bring medicine, to bring saltness and seasoning. Amen? Hindi yung tayo dinuduran, Bible, diba? Pagka dinuraan ka na, idinura ka, ibig sabihin, binabastos ka. Ba't ka binabastos? Maybe, you do not deserve the respect. Hello? You build your good testimony, kapatid. Are you listening? Lalo na mga kapatid, there is compliance. Okay? Talagang kailangan
Nandyan eh. And then there is command. Sumunod ho tayo. Oh, ngayon, pangalawa. Ready na kayo, mga kapatid? Ano yung pangalawa? Not only our walk with the Spirit, but second, in verse 19 and 20, our worship of the Savior. Yan yung pangalawa. Our worship of the Savior. Not only our walk with the Spirit, but secondly, our worship of the Savior. Oh, yung atin pong pagsamba sa tagapagligtas. Amen? Oh, ito mga talata na ito, mapatid. These verses teach us that we are to be a celebrating people. Amen? I-celebrating people. Pangalawa na titignan natin dyan, contented people. Dalawa o yan, mga kapatid, natin pong elaborate ngayong hapon na ito. Una, under ng our worship of the Savior, is celebrating people. Amen? Is celebrating people. Pag sinabi nating celebrate, mayroong kasiyahan. Amen? Mayroong piging. May pagkain, kagaya ng ating pong DIT, more than the physical food, I hope that we are also enjoying the spiritual food. Diba? Pag wala kang gana sa pagkain ng spiritual food, mga kapatid, mayroon kang problema sa kalusugan mo. Are you listening? Diba? Mayroon kang gana sa pagbabasketball, wala kang gana sa pagkikinig, mayroon kang problema sa spiritual life mo, kapatid. Amen? Hello? Alam nyo, dapat nag-i-amen ho tayo. Nag-hallelujah ho tayo. Dapat mayroon pang sumususog sa pastor. Kagaya ng ginagawa ko minsan ni pastor. Ganyan ko, sabi ko, more preacher, more! Amen? Ay, mga naglalaro kanina, bit-bit na mga ligon, yung kalang mga babae na, sinabihan ko yung iba, wag mag-short pan, nag-short pan pa rin, tapos lulundag-lundag. Ayusin mo yung paglundag-lundag mo, yung naka-short pan ka. Di ba? Bakit mo talaga may mga bit-bit silang mga bote na mayroong laman sa loob para lang mag-ingay, tapos pagka naitutulak yung player nila, napipikon sila, daya, daya! Di ba? Binipigilan mo para hindi magkapikunan, di ba? Napaka-exciting. Pagka nanood ka ng basketball, tahimik ba? Talagang automatic lumalabas. Yeah, bantay mo! Defense! Defense! Ganyan yan. Bantayan! Tao! Ganyan. Di ba? Wala, makikita mo talagang walang idle moment. Pero alam nyo, nakakalungkot ko minsan. Di ba? Ang sabi ng Bible, magkakaroon ng taggutom pero hindi ng pagkain kundi ng aking salita. Napaka-bless natin. Magbuhat po ng magpandemya. Mga kapatid, hindi po tayo nagsara ng ating simbahan. Amen? Tuloy-tuloy ang ating pong gawain. Wow! Maliban po dyan, we made the provision at nakakalungkot po pagka mayroon ng provision para mga membro ay makapakinig pero hindi sumasabay sa live stream. Di ba? Pero sabi ko nga, mag-extend tayo ng pangunawa sa may mga sakit. Pero mga kapatid, pag may pananambahan, dapat hawak mo din yung Bible mo. Di ba? Hanggat maaari mayroon kang sumbok, ano yung kinakanta na, sumabay ka ng pagkanta, hanggat maaari hindi ka nakapadyama. Hindi ka magtitimpla ng kape, tapos pa-relax, uupo ka din dyan, amen? Sabi mo, Pastor, nakinig ako, ito yung outline ng preacher. Amen? Parang si Aloy, mga kapatid. Pagka si Aloy, matapos ako mag-preach, kumpleto yung outline, kapatid. Kumpleto yung outline. Ipapadala niyan, Tay, thank you. Really appreciate what you are doing. Amen? Kaya kung ikay hindi lumago, hindi problema ng pastor. Problema mo. Amen? Kaya kailangan i-prepare mo yung puso mo. Tanggalin mo yung mga tinik, tanggalin mo yung mga bato. Kung yan ay lupang dinadaanan, ipaararo mo. Amen? Hayaan mong tubigan muna yan kasi wala pagka yung lupa matigas, masisira yung talim, mapapagod si kalabaw, di ba? Mapapagod pati yung nag-aararo. Bakit ang tigas Kaya nga pinapatupigan ho yan Amen?
Tubigan mo ng maraming panalangin si pastor. Tubigan mo ng panalangin ang sarili mo. Lord, as you prepare my pastor, please prepare my heart to as I listen to the word of God. Amen. Bira yung iba, relax na relax. Pahinga-hingalay lang. Baka pag nagkaroon tayo ng exam dito, bagsak kayo, kapatid. Alright? We are celebrating here. And we have all the reason to celebrate. Why? Because we are saved people. Amen? Nung nagkakaroon ng pagbabalita doon sa Facebook na mga kapasturan, itong kuya ko, biglang sumisingit. Di ba? Minsan humihingi ng paumanhin, parang mayroon kasi mga natitisod eh. Kasi mayroon mga nagsasabing, bago ka lumusob sa mga demonyo at magpalayas ng demonyo, kailangan magpasting ka, kailangan mga nalangin ka, kailangan paligiran mo yung sarili mo ng kabanalan. Tapos biglang sasagot si kuya, hindi nyo ba lang pati demonyo, pati ansib nagpapalayas ng demonyo? Tapos sasabihin niya, huwag kayo matuwa dyan, kundi matuwa kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi may mga gumagawa niya na pagdating ng panahon, sasabihin ng Panginoon sa kanila, I never knew you. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name we have done wonderful works. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, I never knew you. Alam niyo kung minsan, mali ang ikinakatuwa natin. Di ba? Kung magsiselebrate ka ng birthday mo, ng anniversary mo, magsiselebrate ka kasama ang Diyos. Amen? Na dahil nasave ka, hindi ka nakikipagtunggano ngayon. At ang pinapainom mo mga unsaved, at pinagkikwentuhan nyo puro marurumi. Dapat naghahanda ka para makapag-imbita ka ng mga unsaved at bago magkainan, mayroong pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? At mayroong maisulat sa aklat ng buhay ang kanilang mga pangalan. Amen? Para pag namatay yan, ay, mahalaga yan sa harapan ng Panginoon. Amen? The moment kasi ng isang tao nagsisi ng kanyang kasalanan, Brother Sunny, the moment ng isang tao nagsisi ng kanyang kasalanan nung tinanggap ng Panginoon, nasulat ang iyong pangalan, ang mga anghel ay nagkakatuwaan sa langit. Kaya pag namatay ka, nako, sabi ng Biblia sa Psalms, precious are the death of his saints. Bakit precious? Kasi talagang napakahalaga yung kaligtasan natin, kapatid. Amen? And that's the very reason we are worshiping Him. We are worshiping the Savior. We are here to exalt God in our lives. Amen? Siya ang bida. Siya ang ating itinataas. Amen? Kaya pag ikay namumuhay ng tama, nabibigyan mo siya ng kasiyahan, God is exalted through your life. Amen? Pero pag gumagawa ka ng mali, you are taking the name of the Lord in vain. You are not hallowing His name. But when His character is manifesting to you, there is love, there is peace, there is joy, there is long-suffering, there is meekness. And so on, mga batid, nakikita at nagniningning ka. And God is glorified through your life. Amen? Yan yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Alright? And we are celebrating for that. Amen? We are celebrating. Celebrating people. Every time we come here, we have a celebration. And we are celebrating God for what He had done in our lives and through your lives. Amen? Una, hayaan mo nagapihin ka ng Diyos. Ipako mo yung sarili mo, mamatay ka araw-araw sa sarili mo. Di ba? Pag namatay ka na sa sarili mo, wala na yung mga upind-upind na yan. Kapatid. Hello? Because the Bible says, even Paul says, I die daily, I reckon myself to be dead. Amen? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen? These verses teaches us that we are to be making melody in our heart. Amen? Look at verse 19. Where? Making melody in your heart to the Lord. Amen?
Oh, it's more than a performance. When you sing here, you are not pleasing people. Although, when you are doing something for the Lord, He deserves your best. Mag-practice ka naman. Amen? Gawin mo naman yung the best mo, pero hindi mo talaga ma-please sa mga tao kasi marami na silang narinig na magagaling kumanta. Di ba? Pero mga kapatid, kung wala mang mag-appreciate po niyan, ang mahalaga, na-please mo ang Panginoon. Amen? Oh. Kaya nga tayo, pag hindi dinevelop yung boses natin, Brad, ang i-develop ng Diyos, yung tainga ng nakikinig. Kaya nga, pag alam niyang kakanta ka na, pipikit na yan at ninanam na yung mensahe, napapa-amen siya. Amen? Oh. Bagamat yung iba, napaka-critical. Pag sinasabi mong, pagpasensyahin nyo ng boses ko, pakinggan nyo lang mensahe. Oh, sasabihin ng iba, tulain mo na lang. Mas maintindihan ko pa. Di ba? Pero pag sila namang hamunin mong kumanta, ayaw namang kumanta. Bakit? Takot magkamali. Bakit? Punong-puno ng pride. Nahihiyang mapagtawanan. Alam mo, pag punong-puno ka ng pride, di ba? Ayaw mong pinagtatawanan ka. Oo. Napipikong ka. Di ba? Humahaba yung uso mo. Gusto mo na makipag-away. Di ba? Kalalaki mo pa mang tao, gusto mo makipagsabunutan. Gusto mo mangurot. Di ba? Oh. But we are not here to please anyone. But praise the Lord, a real filled spirit Christian. Mabless din po yung mga spirit filled. Damang-dama nila yun. Pero yung mga karnal, naiinis. Bakit? Magkaiba ng espiritu eh. Di ba? Pero alam niyo, pag naintindihan niyo yung espiritu ng isang tao, maintindihan mo siya, you can go round. Hindi yun ang ibig niyang sabihin. Oh. Di ba? Hindi niya ako i-dinadown, china-challenge niya ako. Maintindihan mo yun eh. Lalago ka talaga. Imposibleng hindi ka lalago. Pagka dinisire mong lumago bilang isang mananampalataya, kapatid. Are you listening? Oh, everything that we are doing here, you are speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart. In your heart. Amen? To the Lord. To the Lord. Amen? As individuals, we are to be so filled and thrilled by all that the Lord has done in and to us, that our hearts are filled with a song of praise for Him. The word melody means to pluck, to strum, or to vibrate. Pagka sa gitara, pag sinabing nag-pluck ka, ganito yan. Oh, pag nag-pluck ka, ganyan. Plucking yan. Pero pag nag-strumming ka, this world is not my home. I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Di ba? Ang sarap pumawit sa Panginoon, pero alam nyo, hindi na prepare yung puso natin. Bakit? During the time of singing, you're not singing. Hindi na prepare ang puso natin because the time of Bible reading, you're not reading your Bible. Ba? Pinapalagay sa dibdib. Wala kang may lagay sa dibdib mo. Bakit? Wala kang Bible eh. Dali mo yung Bible mo, kapatid. Basahin mo yung Bible mo. Amen? In fact nga, pag binabasa mo yan, tapos yun ang magiging text. Talagang swak na swak. Prepared na prepared yung puso mo, kapatid. Amen? Hindi yung nag-prepare pa lang, tumayo pa lang, ayan, papatamaan na naman ako. Oh. Di ba? Papahagingan na naman ako niyan. Oh. Di ba? Napaka-critical. Kaya hindi lumalago. Are you growing as a Christian? Huh? What do you have when you are taking a shower during the morning, lalo pag Sunday? Alam mo, pag excited ka, nako,
Gigising ka ng maaga, talagang gabi pa lang, nagplaplansya ka na. Iniahanda mo na yung offering mo. Iniahanda mo na yung puso mo, hindi ka nagpupuyat. When you come to the church, talagang pagkahanda ka, handa rin ang Panginoon mangusap sa iyo. Di ba? Habang nagdra-drive ka, nag-aham ka, oh. Anong inaham mo? Amen? Alam niyo, when God save us, hindi niya lamang tayo binigyan ng bagong lakad, kundi bagong awit. Amen? As David said. Kaya alam niyo, pag ang isang tao wala nang ganang kumanta, parang tinatamad na siyang kumanta, ayaw na mag-special number, ayaw na mag-choir, pero dati loves na loves niya yan, out of tune na. Nakarinig na kayo ng ukulele, gitara na out of tune? Ha? Anong pinapakinggan mo pag umaga? Dapat, mayroon kang music na talagang nakakalma yung puso mo. Amen? Mga awitin na nalilipap ang Panginoon. Nalilipap pati soul mo. Kasi pinapakita dyan ang deity ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon. Naharapin mo ang maghapon na talagang punong-puno ng mga challenge. Na alam mo ikay magtatagumpay sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kaya nga lagi natin sinasabi, next to our Bible is our hymnal. Amen? Is our hymnal. Ang Bible, punong-puno ng mga awitin ho yan. Di ba si Lucifer, bago maging Satanas, mga awit po yan ng Panginoon. Kaya lang, nung siya po ay nahulog sa kasalanan, kasama po yung kanyang music, kaya mayroong song of the fool, mayroong song of the devil. Di ba? Pag kinakinggan mo yung mga rock songs, ang pinopromote, drugs, ang pinopromote, sex, ang pinopromote, rebellion, ako ang nakikita, ako ang nasisisi. Di ba? Ipropromote alak. Di ba? Kabilin-bilin na ng lola, wag kang uminom ng serbesa. Di ba? Ang haba ng buhok ng mga rakrakan. Kasi hindi pa bagay talaga yung kay nakabarong pag gumawit ka ng ganyan. Kaya pagpakinggan mo ang mga rock singers, pag kayo mga dumadalo doon, ang gugulo, nakatira ng mga drugs. Mga naguhubad. Diba? Pero pag nanonood ka ng orkestra, yung mga disinting tawang naroon, ang gaganda ng mga damit nila, naka-Amerikana. Bakit yung mga kumakanta, makikita mo, naka-gown din. Oh. Kaya malaki ang epekto ng awitin. Oh. Every Sunday we have to celebrate God. Diba? There must be always an appropriate song when you say, worship to God be the glory, O Lord my God. Diba? Oh. Kaya nga pinag-aaral ng seminary, mayroong appropriate song. Magpapakanta ka ng mahal na araw, Christmas song ipapakanta mo, Christmas ipapakanta mo, pang mahal na araw. Diba? Mayroong appropriate song to prepare the heart of the people. Diba? Kung masisipag lang po itong mga song leader ho natin, magpa-practice lamang po ng isang kanta, bawat linggo, mga kapatid, 4 na bagong kanta, multiply mo by 12, mga kapatid, hindi pare-pareho yung pinapawit niya. Bakit? Tamad na rin eh. Ang tagal-tagal tang tumutugtog, sintonado pa rin. Why? Because they are not developing. When you come to the Lord, you have to prepare your heart. We are celebrating God. He deserves our best. Are you listening? Hello? Melody means to pluck, to strum, or to vibrate. The image is of someone playing a harp. I think that Paul is telling us that when we are filled with the Spirit of God, we will be walking in close communion with Him. As this takes place, the Spirit will fill our hearts with love for Him. And like a master musician plucks the strips of a harp to produce beautiful music, the Lord will pluck the strings of our hearts through the Holy Spirit, and from our mouth we'll say, oh God, you're so great. Oh God, you're so merciful. Oh God, you're mighty in your grace. Kapatid, ang dami pong pwedeng sabihin, imbis na magkukomplain ka, alam nyo,
Ang mga complainer sa Bible, pinapatay ng Diyos. Kaya dito dinidevelop every time. Di ba, wag nating pahintulutan na pare-pareho na lang nagte-testimony. When you have a chance, lalo na pag tinawag ka, Abraham, tumayo ka kaagad. Sabi mo, purihin ang Panginoon. Kumakain pa rin ako ng 3 beses ang araw. Purihin ang Panginoon. Sa kabila na mayroong COVID, malakas pa rin ako. Alam nyo, mga kapatid, kung hindi mo kayang pasalamatan ng Diyos sa mga dakilang bagay na ginagawa niya, how can you thank Him pag dumating ng pagsubok? Malalim talaga ang pasasalamat po ni Job when he said, the Lord gave, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Amen? Malalim pa rin ang pasasalamat ni Paul nung sabihin ng Diyos sa kanya, hindi ko tatanggalin yung tinik sa laman na yan, pero bibigyan kita ng biyaya. Anong sabi niya? I take pleasure in my infirmities, for I know when I am weak, He is strong. Amen? Makin mo, sa kabila na maraming yung discouragement, nagpapatuloy ka pa rin. Amen? Hello, mga batid. Dapat mayroon tayong, alam nyo, pagka ikaw ay napapawit, ibig sabihin, there is someone who is working in your heart na hindi mapigilan yung bibig mo na ikay magpuri at magpasalamat sa Diyos. Ever been guilty of making up your own songs of praise to Him for all He has done for you? That's what Paul is talking about. When we are walking in the Spirit, we will produce worship for the Savior. Amen? Hello? He's celebrating people. Our worship of the Savior is celebrating people. Pangalawa, a contented people. Amen? A contented people. Not only will the Spirit teach us to worship Him with songs of praise, but the Spirit will teach us to worship Him by trusting Him. Look at verse 19. All right? Are you still with me? Now look at verse 19. He's speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Verse 20. Giving thanks always for all things unto God. Now when the Bible says, in everything give thanks. Amen? In everything give thanks. Notice that word. Giving thanks always for all things unto God. As the Spirit of God takes control of the believer's life, the believer will be brought to the place where he learns to trust the Lord for every need and for everything. Sa ating pong patuloy na paglago, mga kapatid, sa Panginoon, maunawaan natin that He is in our side. Amen? Hello? Huh? Look at Romans 8:31. Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? If everything is against you, it means God is not in you. And if God is in you, who can be against you? Hello? Kaya no matter what, kung ano man nangyayari, maaaring hindi sa pabor mo. But if you know that God is with you, can that thing be against you?
Hello? Maganda rin yan, nag-iisip kayo. Oh. Ha? Oo nga, no. Sinasabi ko nga ako'y nasa Panginoon, pero bakit parang wala akong kapayapaan sa mga taong, di ba? Masyado akong reactive. Oh. Now, what did? Are we growing? Because if you are growing as a believer, you will understand that He is in our side. Okay? When this truth became or becomes a reality in our hearts, we will be able to say with David, okay? Anong sabi niya doon sa Psalms 23, verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Every time that Kisaya is posting things, nakakatuwa, no? Pati si Ma'am Ebert, kinukuha yung mga, maraming nagpapasalamat sa kanya. Mayroon siyang latest na ipinost, yung itsura ni Kalibong, the challenge of, di ba? Raising a child. Napakasimple lang yung comment ko sa kanya. Kaya mo yan. Fight, fight, fight. Tapos mayroong nag-comment. Oh, kaibigan namin. Sabi niya, yung mama mo nga 3. Oh. Di ba? Yung mama mo 3, ikaw 2 lang. Alright? And that time, kung mag-re-rewind ho tayo, ibang challenge noon. Kaya nga nagkikintahan kami ni Manang Ellen kanina. Tawa siya ng tawa eh. Diba? Kasi, alam nyo, sa ngayon, I always say, para sa kapakanan ng mga taong dumating na lang at nakita na yung, sabihin na natin karangyahan ng buhay ng pastor. Pero yung mga nakakita ng mga pinagdaanan namin, ang tanging sasabihin niyan, deserve yan nila, pastor. Sila nga magtatanggol eh. Sila nga magsasabing, kung alam mo lang kung anong pinagdaanan nila. Diba? Pero kung minsan, it's easy to make a comment. Because they don't know. Diba? The struggles, the experience, everything. But, you know, at the end of the day, it's your relationship with the Lord is the most important. That's the very reason I always say sa mga kapastoran, stay close with the Lord. That's the best advice that I can give to anyone. Hindi lamang po sa pastor, kundi sa bawat isa sa inyo. Because at the end of the day, yung tumutulong sa iyo, yung dinidikitan mo, magbabago ang espiritualidad nila. Sooner or later, mawala yung mga yan. Kung mayroon lang higit na nangako na hindi niya tayo iwanan, hindi niya papabayaan, Panginoon. At pag ikay laging nasa sentro ng kalooban ng Panginoon, there's no frustrations. Hello? Kaya nga ang isang tao, nagiging pagpapala lang sa iyo at nalilis ang stress mo kasi malapit siya sa Panginoon eh. Kaya mo nakakayanan kahit gano'n ang klase ng pag-ugali ng mga tao na sa paligid mo kasi close ka nga sa Diyos. You know what I mean? Kaya ka na pagpapasensyahan kasi may mga taong alam nila kung paano i-deal yan. Saan nila natutunan yan? Sa Diyos pa rin. Kaya at the end of the day, yung closeness mo sa Panginoon. When David said, the Lord is my shepherd, I shall not want. Of all the experience that he had,
Marami din siyang mga sama ng loob. My familiar friends who eat in my table, even his son. Di ba? Kaya makipagkumprontahan sa taong naging blessing siya. Kay Saul. Hindi niya nga magalaw-galaw pero makikita niyo kapatid, ang kanyang talagang closeness pa rin nasa Panginoon. When he said, the Lord is my shepherd, I shall not want. Are you listening? Oh. We can say like David, the Lord is my shepherd. We will know for certain that our God is able to look after us. And that all He's doing, whether we like it or not, is for our good and His glory. As the very reason the Bible says in Romans chapter 8, verse 28, for we know. Kung hindi mo pa alam, gusto kong malaman mo. Katulad ko, katulad nila, alam natin. Kasi ang pananampalatayang Kristyanismo ay pananampalatayang nakakaalam kung paano pumunta sa langit, nakakaalam ng mga bagay-bagay. Bakit? Tinuturuan tayo Masagana ang pagpapaalala ng Diyos. At hindi ka din pwedeng manisin ng iba kung ikaw mismo marunong kang magpakain ng sarili mo sa masaganang salita ng Diyos. Amen? Hello? So makikita nyo bilang sa palataya, anong sabi niyan? We know that all things, not few things, not some things, but all things work together for good. To them that love God. Do you love God? Really? He said, if you love me, keep my commandments. To them that love God. Not only to them that love Him, but to them who are called according to His purpose. God has a purpose in everything. God has His own time. And mind you, God will make all things beautiful in His time. Are you listening? Dalawa ho yan. Yung gagawa ng lahat ng mga bagay para sa ating ikabubuti, kahit na kuminsan parang napakasama ang nangyari, pangyayarihin niyang ikabubuti mo. Kung mahal mo siya at alam mo na mayroong dahilan kung bakit niya inalaw yung mga bagay na yon. Amen? Hello? Because God is a sovereign God. When we say God is a sovereign God, just like Jeremiah said, can a clay, ask the potter, what are you doing to me? Minsan, makikita mo yung potter, di ba? Parang pag pinapanood mo, buo na. Pero kung mamaya, may makakapa siyang magaspang, babasagin niya ulit. Tapos bubuhin niya hanggang mamaster niya ang isang bagay. Di ba? There were time tudurugin tayo ng Panginoon para mag-create siya ng mas magandang tayo. Amen? Hello? What I am trying to say is that the Holy Ghost will teach us contentment. This was Paul's experience, Philippians 4:11 to 13. Philippians 4:11 to 13. The Bible says, not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Verse 12. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Paul says, I can do all things
through Christ, which strengthened me. Another verse, 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6, verse 6, down to verse 8. But godliness with contentment is great gain. Yung mga negosyante, ginagamit yung word na gain. Amen? Kaya pag ako namamalingke, buti lang, yung isang kapatid na may karinderya ngayon, tinatanggap niya ng bayad ko. Nung una, sabi ko, sige, pagbibigyan kita kapatid. Pero kung laging libre, hindi na ako bibili sa'yo. Bigay mo yung puhunan. Kung gusto mong ilibre yung isang ulam, yung mas mura ang ilibre mo. Pero yung mas mahal, pabayaran mo. Di ba? Nagugulat ng iba dahil mayroon akong nyug na nabibilan, 10 piso, kay Boko, kay yan po ay kata. 10 piso yan. Pero nung una, ayaw pabayaran. May nagbilin daw. Sabi ko, hindi. Nagninegosyo kayo, kailangan may pangpagulong. Bigay mo na lang sa akin ng puhunan. Alright? Kaya, pag may mga nagtitinda, lalo na pagpatanghali, sasabihin, Pastor, kunin nyo na. Puhunan na lang yan. Diba? Kukunin ko na yan para maubos na. Makauwi na siya. Minsan, yung iba naman puhunan na, pero may kita palang kalahati, may utang na loob ka pa. Yeah. Well, but there's nothing wrong of gaining. Pero alam nyo, nakakalimutan na marami, kahit na nag-gain na sila ng limpak-limpak, parang libingan na hindi nakukontento, sabi sa Proverbs. Parang apoy na hindi tumitigil hanggat mayroon pang susunugin. Di ba? Nasa Proverbs yan. Have you read it? Di ba? They never stop. Mayroon na sila, pero hindi sila masaya. Alam niyo bakit? Because they don't learn how to be content. Mabilis kong sinasabi sa inyo, being content does not mean you don't have dream in life. It's okay to have a dream. Amen? Especially when you work out your dream. Kasi yung iba nangangarap lang, hindi naman nag-roll ng sleeve. Di ba? Kailangan trabahuin mo rin yung mga pangarap mo sa buhay. Pero, wag mong isipin na pag naabot mo yung dream mo, ikaw ng pinakamasayang tao. Ang word na contentment, kung anong bagay na mayroon ka, enjoy mo. Pasalamatan mo ang Panginoon. Wag mo nga hanapin yung bagay na wala sa'yo. Amen? You must learn also sometimes to enjoy the blessing. That's your portion. Sabi sa Ecclesiastes. Di ba? Oo. Kung mayroon kang pagkakataon, hindi yung nag-iimot ka dyan, tapos nag-umpisa kang, mainggit, mabuti pa sila. Di ba? Kaya mo naman Kaya lang gusto kong maintindihan nyo na hindi talaga yung lugar. Hindi ho yung tao, hindi ho yung accomplishment. Kundi yung katatayuan mo pa rin sa Panginoon. At kung anumang bagay na mayroon ka, pasalamatan mo. Ay enjoy mo. Okay? Kung hindi man ngayon, later. Di ba? Ang katwiran natin, not now but later. Diba? Hindi ko kinakailangan madaliin ho yan. Kasi kasama madali mo kung minsan, lalo kang mahirapan dyan. Di ba? Kaya kung minsan, kailangan nagtitimbang-timbang tayo. Di ba? Well, Paul says in that verse, again in verse 7, anong sabi niya? For we brought nothing into this world. Tandaan nyo, lahat tayo pinanganak dito na walang dala. Wala akong ipinanganak dito na mayroon na siyang lampin, mayroon na siyang pamper. Wala akong ipinanganak ko dito na paglabas niya, mayroon na siyang damit. Mayroon na siyang ginto. Maliban na lang, kung mandurukot yun. Diba? Napaglabas niya, nakuha niya yung singsing ng doktor nagpanak sa kanya o ng kumadrona. Sabi niya, may singsing na ako.
Pagkita nung kumadrona o yung doktor, ba't nawala yung singsing ko? Ay, grabe naman tong bata na to. Ang galing manguha, di ba? Pero, literally, pag sinabing ipinanganak kang walang dala, tayo'y dumating dito sa mundong ito, hubot-hubad. Naked came I in this world, and naked I will come out. Oh. Sabi niya, He brought nothing into this world. And it is certain we can carry nothing out. Oh, kaya kung mayroon kang pagkain, mayroon kang damit, makontento ka. Amen? Masaya ka ba sa suot mo ngayon? Oh, di ba? Right? Masaya ako sa suot kong pantalon, no? 80 lang to. Galing sa Wagwagan, Brad. Oh, ganda, oh. Amen? Pit na pit, eh. Oh. Ha? Oh. Yung iba, nasa kanila lahat, pero hindi sila masaya. Oh. Kasi hindi naman yung bagay talaga magpapasaya. Oh. Nandun na sila sa pinaka-the best na lugar. Kagaya ng kuya ko, nung nasa Disney World kami, kumakain kami ng ang laki-laking legs ng turkey. Kasi yun yung sikat sa Disney. Pag pumunta ka sa Disney, wag mong papabayaan, wag mong palalampasin na hindi ka kakain ng legs ng kwan. Kaya nung pumunta kami sa Hong Kong, sabi ko kay Jimson, hanapin natin yung mayroon yan. Yan ang tatak ng Disney, yung malaking leg ng turkey. Kaya pag kinain mo yun, kahit dalawa kayo, mabubusog kayo eh. Laki. Oh. Pero habang kumakain kami doon, nakita ko yung kuya ko lumuluha. Kuya, ba't ka naluluha? Mas masaya pag nandito sila misis sana. Oh. Kaya sabi niya, noong 2000, hindi na ako pabalik ng Amerika pag hindi ko na isasama si misis. Awa ng Panginoon, nakapito na hindi pa rin nakapito ng balik, hindi pa niya na isasama. Oh. Kasi ayaw naman ni Ate Mila na sumama talaga. Kasi takot sa eroplano. Oh. Kaya kahit anong ganda ng lugar, kung minsan nakala mo, sasaya ka. Di ba? Pero depende sa kasama mo. Pag yung kasama mo puro palibre, hindi mo ma-enjoy talaga ang Boracay. Diba? Gusto mong uminom, mag-order sila ng inumin mo, puro social din, di ba? Ako marunong ako makiramdam eh. yung pang taya dito, kaya niya talagang sagutin, di ba? Oo. Kami nasa Florida, ang orientation yung pinaka-guide namin doon, sabi niya, here, enjoy appreciate everything, expect nothing. Kaya pag pumunta tayo, pag huminto tayo ng isang restaurant, wala na mag-uorder ng soft drinks, tubig na lang. Kasi yung ating maiipon dito ng mga love gift, yan yung gastos natin sa gasolina, yan yung gastos natin sa pagkain. Kaya kung mag-uorder kayo ng mga steak, wala na kayong maiuwing blessing. Diba? Kasi binayaran na yung pamasahe ninyo. Kanya-kanyang binayaran lahat ng pamasahe. Kung 8 kaming delegate doon, 8 pamasahe ho yun, tig 1,000, 8,000 na yun. Babaybayin mo yung buong Florida. Sabi ko, mag-enjoy na lang tayo. Bakit may driver tayo, maikot natin ng buong Florida. Diba? Libreng pagkain. Makauwi ka dyan ng 500, masaya ka na. Diba? Kasi nag-expect ka ng napakalaki, tapos mamaya wala, mapro-prostrate ka lang. Pero yun lang, ma-enjoy mo na, di ba? Makakasalamuhan mo yung iba't ibang mga tao. Blessing mo yun eh. Ayaw ko, minsan, may mga tao na nandun na sila, pero kagaya yung kasama namin na tiga Barbados, nagkasakit na. Ang ganda-ganda na yung lugar. Di ba? Nagkasakit na siya kasi iniisip niya, paano siya makabayad ng inutang niyang pera. Akala niya siguro, ganon. Ang orientation natin, hindi ka pupunta ng Amerika para mag-race. Pupunta ka doon to enjoy. Amen? Tapos, out from nothing, mayroong tatawag sa iyong membro, mayroong papasyal sa iyong membro, di ba? Mayroong mag-iimbita na ganito, di ba? Pag hindi ka nag-expect, nagtitiwala ka lang sa Panginoon. Masarap din yun. Sabi ko nga, mayroong ka lang pagkain, mayroong kang damit,
Marunong ka makontento. Yung iba walang kukontentuhan kaya hindi masaya. So this will be our experience also as we yield to the feeling of the Spirit of God. As we come to understand the valuable lesson that God is in control of even the smallest details of our lives, we will come to develop an attitude of gratitude. Amen? Even for things that we do not understand. When we see someone shouting as they pass through one of life's valleys, di ba? Si Sir Lester, nung umakyat kami ng bundok, napapasigaw siya eh. Ah! Di ba? Ibig sabihin talaga. Nandun ka nga, nag-complain ka naman ng complain. Di ba? Sumama ka pa. Enjoy. Di ba? Enjoy mo. Kaya ngayon, in-scout na ni Brother Andre yung kwan eh. Umalis yung madaling araw dito. In-scout niya yung pupunta natin sa July. O, di ba? Pag naroon ka, pagka gusto mong sumigaw, para marinig mo yung mga sigaw mo din. Parang nag-iko, sumigaw ka. Amen? O, sumigaw ka doon, pangit ka! Pangit ka! Pangit ka! Pangit ka! Tapos sa bandang uli, pangit mo rin. Di ba? Magugulat ka. O. Di ba? Kaya pag may mga taong napapasigaw, napapayes, amen. Huwag mong sasabing baliw yan. Minsan, misis ko ganyan, nagsasalita eh. Pagtatanong, ha? Wala, hindi kitang kausap ko. Ha? Oh. Minsan magsasalita din ako, sasabihin ko sa kanya, para makaganti, joke lang. Wala, kausap ko din ng Panginoon. Eh. Ganun lang. Oh, tatalawa lang kami. Oh. But when you look around, there were time talagang sasabihin ko sa inyo, gigipag-usap ako sa Panginoon. Natatawa ako, there were time naiyak ako, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kung saan ay anong ginawa ng Panginoon sa aming buhay. You know, bilang isang palataya, it is the Holy Spirit that produce that thing. It is the work of the Spirit of God. Our selfish, critical spirits will have a difficult time existing in the glory of His abiding presence and power. Remember, when He fills a life, there isn't room for anything else. Ha? Kaya ho, ang mga tao, talagang hindi mo mapigilan pag nagpuri sa Panginoon yan. Yeah. Alam niyo, pagkang isang tao, hindi tumatayo, there's something wrong. Alam niyo, walang pagkilos ang Banal na Espiritu sa buhay mo. You know, we are worshiping our Savior here and we are celebrating people and we are contented people. Oh. Yan po yung ebidensya ng pagiging puspos ng Espiritu, kapatid. Lagi siyang nagsiselebrate. Lagi siyang nagpupuri. Amen? Nagbibigay ng kalalatihan sa Diyos. At kung ano man ang mga bagay na kanyang tinatanggap, ano man ang bagay na mayroon siya, hindi niya hinahanap kung anong wala sa kanya. Marunong siya magkontento at maging mapagpasalamat pa rin sa Panginoon. Amen? So, if the Lord will give me another opportunity to preach, at wala pa rin kukuha ng ilan, I will be adding another point. Aside from our walk with the Spirit, our worship of the Savior, we will be talking from verse 19 and 21, the word, our witness among the saints. So tayo po tumayo, kapatid, at tayo po ay magwawakas sa atin pong panalangin. Alright? Before we pray, are we worshiping the Savior? Do we celebrate? What He had done in our lives? Think of your salvation. Think of the shelter that you have, which God must be glorified. Marami tayong mga magagandang isipin na imbes na mag-complain ho tayo,
lalabas sa ating pong bibig ang mga papuri at pasasalamat. Are you happy with what you have? Or are we guilty of coveting sa bagay na mayroon ng mga tao? Because you do not learn to appreciate what you have. Sa totoo, mga kapatid, ay tayo'y mga pinagpala ng Diyos. More than the material things, we have God. Nasa atin ang hindi pwedeng i-offer ng mundo. Na kuminsan, very ironic, na yung kinaiinggitan mo, kung tutusin, hindi lamang siya nagsasalita. Ikaw ang kinaiinggitan niya. Maaring siya nagtatanong, anong mayroon itong tao na ito na kung titingnan ng katatayuan ng kanyang buhay, parang advantage ako. Mayroon ako nito, mayroon ako niyan, nakakapunta ako dito, nakakapunta ako doon, pero parang kulang. If you really understand what being filled by God, you have God. Ano pang kailangan mo kung ang Diyos ay nasa iyo? Siya ng kasapatan ng buhay. The world has nothing to offer. Learn from the experience of others. Read the book of Ecclesiastes. One of the wisest men who ever lived will tell you, all is vanity under the sun. Saka mo lang may enjoy ang mga bagay na iyong mga hinahangad kung ikay nasa sentro ng kalooban ng Panginoon. In fact, hindi ka magiging mapagmataas. The more that you will appreciate God in your life, you will say, Panginoon, salamat. Will you come today? Thank you for reminding me of the evidence of being filled. It's not only that I'm walking with the Spirit, but I will worship you as my Savior. And I have the reason to celebrate. I have the reason to be contented. Dahil ikaw ang nasa sentro ng aking pong buhay. Which is, ito ang gagawin ng Banal na Espiritu, direct pa rin ako sa iyo. Kumusta ang worship mo sa Panginoon? Ikaw ba'y nagiging masaya na nasa loob ng simbahan? Naintindihan mo ba kung bakit ka narito? We are here to exalt Christ, to edify the believer, so that we can evangelize the people. Diyos, sa oras na ito, sasarahan po namin ang isang linggo muli ng araw-araw na biging ng inyong mga salita. Iba-ibang mga mangangaral, Panginoon, pero iisang dinadala ang mensahe ng iyong salita kung paano po kami papuspos at makita ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay po ng bawat mananampalataya. Now, Panginoon, ay hindi ko kami maging kagaya ni Moses na pinakita lamang ang lupang pangako but never experience to walk in it and to enjoy the blessing of being on the promised land.
Kakalungkot, Panginoon, kung matatapos po ang DIT na hindi namin nadama na ikay nangusap. Hindi namin hinangad na kami maging puspos. At ang buhay namin ay manatiling mediocre, Panginoon. Malamig, maligamgam, walang larawan ng inyong kapangyarihan, higit nagiging hadlang sa paglago ng inyong gawain. Lord, dalahin ko po na nawa at the end of this month, mas makita ho namin, Panginoon, ang mas masigla, masaya na gawain, nakakagawa ng mga dakilang bagay na naitataas ang iyong banal na pangalan dahil maraming mga Kristiyanong napapalago, nagagamit, maraming mga nasisave na mga kaluluwa. Nakikita, Panginoon, na magandang relasyon sa bawat isa. Lord, my prayer that you will continue to bless each and everyone as we come today and commit each and everyone, Panginoon. Salamat. Pagpalain niyo pong bawat isa. We give you all the honor and the glory, for we ask all these things in Christ's wonderful name. All the people say, Amen and Amen.